Sa aklat ng unang Juan, kabanatang 3, talataang 16 hanggang 18, ganito po ang sinasabi. Dito nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapwat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng sasalita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sa isang napakagandang umaga. Kagabi po ay ang lakas ng ulan, no? Pero nagpupuri tayo ngayon sa umagang ito dahil napakaganda po ang araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And at the same time, ay gusto din nating alalahanin ngayong buwan na ito na ang Yemilip Church ay nag-observe ng Stewardship Month. At ngayong umaga ang stewardship o pagkakatiwalang Kristiyano ay nakapokus po sa generosity ng ating Panginoong Jesus. Ayon po ito sa ating mga talataan ngayong umaga at hayaan po ninyong basahin ko sa inyo sa wikang Ingles. Ganito po ang sinasabi sa 1 John chapter 3 verses 16 to 18 sa New International Version. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Napakaganda po ng mga talataan natin ngayong umaga. And in verse 17, nag-iwan po ng tanong, how can the love of God be in that person? Pwede natin itong gawing very personal at sabihin natin, how can the love of God be in us? Ang aklat po ng 1 John chapter 3 ay eksposisyon ni Apostol Juan sa konsepto ng pag-ibig. Ayon po sa kanya, dahil sa pag-ibig ng Diyos, Kanyang inialay ang Kanyang buhay, at bawat isa na sumasampalataya ay Kanyang inaring mga anak. Dahil dito, ang mga anak ng Diyos ay nararapat na mag-ibigan sa isa't isa. Iyon po yung binanggit ng talataang 18 hanggang 19. Ang John 3:16 naman ay expression of love ng Diyos, na kung saan ay nagpamalas ng highest form of generosity sa diwa ng pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Love for us is what motivated God to send Christ into the world to save us. Christ paid for our sins, which had separated us from Him. His sacrifice not only brings us peace with God, it also brings us into a personal, loving relationship with Him. At hindi lamang po pagkakaroon ng personal, loving relationship with Him, but also personal, loving, and intimate relationships with our brothers and sisters. God's atoning love through Christ is the source of all our spiritual blessings, all because God is so generous. Napakabuti ng Diyos. Napaka-generous ng ating Diyos. And also, Scripture makes it clear that God blesses us not so we can live with greed, but so we can bless others. God is a wonderful giver, and God loves a cheerful giver. When He sees that someone is giving freely out of love, God blesses them more. We are blessed to be a blessing. Sabihin mo nga sa iyong katabi,
We are blessed to be a blessing. Ayan, tayo ay pinagpapala upang tayo ay maghatid ng pagpapala sa iba. God has given every different talents to be used for the benefits of others. At ngayong umaga ay maganda rin na isama natin yung sinabi ni Steve Maraboli. Sabi niya, God didn't add another day to your life because you needed it. He did it because someone out there needs you. And he continues saying, a kind gesture can reach a wound that only compassion can heal. Kaya ito pong mga talataan natin ngayong umaga ay pagsasaad ng greatest love of our Lord Jesus Christ. And how are we going to relate this greatest love sa atin namang brothers and sisters? So, when we talk about generosity or being generous, hindi po laging ang ibig tukuyin ay may kaugnayan sa salapi. Bagamat sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po ay binili sa halaga, no? Ang katumbas na halaga na yon ay ang kabuuang buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay nang ialay niya ang kanyang sarili upang bayaran ang ating mga kasalanan. May ganito pong pagpapahayag tungkol sa ginawang ito ni Jesus. Sa Greek word po, yung connection ng redemption ay lutroo. Ang kahulugan po ay to obtain release by the payment of a price. The price or ransom in Christianity was Christ's precious blood, obtaining our release from sin and death. So ang ibig po palang sabihin, totoo na tayo ay binili sa halaga, ngunit hindi matutumbasan ng salapi. At sa ating mga mananampalataya, alam natin na ang ipinambayad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay ang kanyang precious blood upang tayo ay makalaya sa kasalanan at kamatayan. At ito po ay sinuportahan ng Romans chapter 3 verses 23 to 24 at ganito po ang sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. So, totoo nga na tayo ay hindi nakabot sa kalwalhatian ng Diyos at kailangan tayo ay bilhin, bayaran upang makalaya sa kasalanan at sa kamatayan. At ito po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya po ngayong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay ang modelo ng ating Panginoong Jesus na Christ-like generosity o yung bukas palad na pagkakaloob tulad ni Kristo. Kanina po ay iniwan natin yung katanungan, yung tanong na nandoon sa verse 17. How can the love of God be in that person? And if we are going to personalize it, pwede nating itanong ito sa bawat isa sa po sa atin, how can the love of God be in us? Paano po ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Hesus ay ating matutularan? His generosity, ang kanya pong bukas palad na pagkakaloob. Paano po natin ito matutularan? Meron po tayong tatlong modelo na makikita sa ating mga talataan ngayong umaga. At hayaan po ninyo na ito po ay i-present natin na ang isipan po natin ay hindi pinag-uusapan ang salapi, sapagkat ang salapi ay isang maliit na bahagi lamang ng ating mga buhay. Meron pa pong pinakamalaki na maibibigay natin sa Panginoon. At ang una natin na makikita po rito sa modelong ipinakita ni Kristo ay ang pagkakaloob alang-alang sa pag-ibig. Yung modelo or Christ model of sacrificial love. In verse 16, ganito po ang sinasabi, dito'y makikilala natin ang pag-ibig
sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa ating mga kapatid. Very simple lang yung sinasabi ng talata. No? Ipinakikita, minahal tayo ni Jesus, binigay niya ang kanyang buhay sa atin, and therefore itong buhay naman natin na ito, ang sabi naman ay dapat nating ibigay sa ating mga kapatid. Reflecting the life of or the love of Jesus in us, kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay, ganun din ang dapat nating gawin sa buhay ng ating mga kapatid. Christ-like generosity involves greatest sacrifice. Ayan, kapag pinag-uusapan po yung mga greatest sacrifice, napakahirap tukuyin kung ano-ano ang mga yan. Bagamat yung iba ay bahagi lamang ng kanilang nakakayanan at mga pag-aari, ngunit meron palang ganito, no? Sapagkat ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ibinigay niya ang kanyang sarili ng buong buo. And therefore, Christ-like generosity involves greatest sacrifice. He sacrificed Himself. Sa kanya pong buhay until 30 years old, ay makikita natin na ang kanyang buhay ay nakalaan talaga sa paglilingkod sa ating Diyos, nakalaan talaga para sa kanyang kapwa. It also responds to the greatest human problem and need. Yung pong Christ generosity ay tumutugon sa pinakamatitinding mga pangailangan at suliranin ng bansa. Kaya kung makikita ninyo, no, ang ating Panginoong Hesus ay namatay po doon sa krus. Yung pong problema nating lahat na tayo po ay pupunta sa kapahamakan, sa kamatayan, ay daglian pong nagkaroon ng solusyon. Tayo po ay pinatawad ng Diyos at anuman ang ating hingin sa panalangin, ang sabi po ng mga pangako ng Panginoong Hesus, ay Kanya pong ipagkakaloob sa atin. Ay katlo po na makikita po natin dito sa demonstration na ito ng pagkakaloob ng ating Panginoong Hesus ay yung pong highest motive and purpose. Yung pong pinakamataas na layunin, yung pong pinakamataas na mithiin at layunin. Hindi po niya inisip ang kanyang sarili, hindi po siya nag-isip para sa ibang mga bagay sa kanyang sarili, bagkus ang kanya pong inisip ay ang kapakanan ng buong mundo. At ito po yung nilalaman ng John 3:16 na ang sinabi po doon ay, "For God so loved the world." Opo, minahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya siya ipinagkaloob at isinugo dito sa lupa. Pero ang kanya pong demonstration na yon ng love ay kinakailangan pang mas ma-demonstrate sa pinakamataas na layunin at pinakamataas na mithiin. At alam po ninyo siguro sa iba, yung pong kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay kamatayan na nakakahiya po talaga. Sapagkat yung maipako doon sa krus ay mapagbintangan kang magnanakaw o ikaw po ay napakasamang tao at ibilang ka sa maraming masasamang tao na naroroon. Bagamat doon ay makikita po natin ang pinakamataas na motibo at pinakamataas na mithiin at layunin ng ating Panginoong Hesus. Maring kumisan pagka tayo po ay tumutulong, kapag tayo po ay nagpapakita ng atin pong pagbibigay sa ating mga kapatid, hindi ito namamasdan. Hindi ito napapahalagahan. But what you're doing embodies the highest motive and purpose of a Christian life. Yun po yung pinakamataas na generosity na ating nagagawa. Minsan tumutulong tayo, kailangan tayo po ay napapahalagahan, tayo po ay napaparangalan, tayo po ay nakikilala. Pero tingnan po ninyo yung ating Panginoon, sa krus doon po siya ibinayubay, marami po ang tumalikod, marami ang lumura, marami ang nang alipusta at hindi binigyan ng tunay na pagpapakahulugan
yung kanya pong kamatayan doon sa krus. Pero yun po pala ang pinakamataas na ekspresyon ng pagbibigay ng Diyos sa ating lahat. Ikalawa po na katotohanan na nais ko pong ilahad patungkol po sa modelong ginawa na ito ng Panginoong Hesus ay ang pag-aanyayang ibigin ang lahat. Christ's model of invitation to love everyone. Ang sabi po ng verse 17, datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Paano nga po ba mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Simple lang po kasi dito ang sabi, pag ipinagkait ang kanyang awa. Ito pong talata natin ay sumagot na rin dun sa kanyang katanungan. Pero mahalaga pa rin po na ito ay maitanong sa bawat isa sa atin. Paano ba nananahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Tama yung tayo ay magsabing mahal ako ng Diyos. Amen? Ano, di ba? Pwede nating sabihin, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Pero ano ang pruweba o proof ng pagmamahal na iyan sa iyo ng Diyos? Sa buhay nito mga kapatid ay talagang lantad yung kalagayan ng bawat tao, no? May mga taong may kakayahan sa buhay, no? Yun po yung makikita din natin sa talatang iyan. Mayroong mga taong mayroong pag-aari sa sanlibutan ito. At meron din namang mga taong nangangailangan o nagdarahop na mga kapatid. No? So, pinakita po dito ang dalawang kalagayan ng mundong ating ginagalawan. Isang mayaman at isang mahirap. Isang nakakariwasa o may kakayahan sa buhay at isang naghihirap o nagdarahop naman na kapatid. Pero makikita po natin dito yung harmony ng invitation na ito na ang dalawang kalagayang ito ng sanlibutan, ng mga tao sa sanlibutan, ay magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. No? Makikita ninyo bukas sa ang ating mga mata na ang mga masasama gumagawa ng masama sa mga taong mabubuti. Siyempre, yung mga masasama, sino bang pagnanakawan yan? Di ba yung mayayaman? Pero yung mga mayayaman, politically speaking, sino ba naman ang kanilang pinagnanakawan? Hindi ba din yung mga mahihirap? Di ba? Kaya pag titignan po natin yung sitwasyon, mayroong misunderstanding between the status of those who are rich at those who are poor. Pero dito po ay inaanyayahan ang lahat ng ating Panginoong Hesus na mag-ibigan regardless ng ating mga kalagayan o posisyon sa buhay. At itong imbitasyon na ito, kung minsan, ay napakaganda kasi alam po ninyo, nung mamatay ang ating Panginoong Hesus sa krus, ay pinalapit niya ang lahat ng tao. Regardless ng kanyang kalagayan sa buhay, mayaman man siya o mahirap, ang biyaya ng Panginoon ay makakamtan niya sa sandaling siya ay tumugon sa paanyayang ito ng ating Panginoon. Pero meron pa rin tinatawag na Great Invitation. Ang Great Invitation ay whoever will come to accept our Lord Jesus as His Lord and personal Savior, regardless sa kanyang katayuan sa buhay, mayaman man siya o mahirap, siya ay iibigin ng ating Diyos. Kaya po napakaganda ng paanyaya ng ating Diyos sa pamamagitan ng modelong ipinakita ng ating Panginoong Hesus na ang bawat isa ay ibigin niya anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Hindi ba ito ay napakaganda ring invitation sa atin upang ibukas naman natin ang ating mga mata na tayo ay magmahalan sa isa't isa, mahalin ang tao anuman ang kanyang kalagayan sa buhay. Ang ikatlo po ay ang modelong ipinakita ng ating Panginoong Hesus ng pagsasagawa ng pag-ibig. Yung Christ model of exercising
love. Ang sabi po ng verse 18, mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig sa salita, ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Ang salita pong mga mumuntikong anak ay isang napaka-affectionate na salitang ginamit ni Juan upang i-address sa kanyang mga anak sa pananampalataya at siya bilang kanilang ama sa pananampalataya kay Kristo. Ang kanya pong malambing na paggamit ng salitang ito ay kasabay ng kanyang pamanhik na magpakita ng patunay ng kadalisayan at kadakilaan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagsasagawa nito, hindi lamang po sa isip at sa salita. Muling binanggit ni Juan ang salitang pag-ibig at umibig mula po sa orihinal na agapao o agape, na ang kahulugan ay supernatural. Talagang hindi natin kayang ibigin ang ating kapwa, lalo pat yun yung taong umapi sa atin, umalipusta sa atin, hindi ba? Pero this is a supernatural act. Mamamahal natin sila dahil sa agape na ito. Spirit-enabled. Nabubuksan yung ating mga isipan, yung ating espiritu na hindi pala dapat takpan, hindi pala dapat pagkaitan ng pagmamahal ang sinuman. Sacrificial. Nagiging mapagsakripisyo, mapagtiis tayo sa ating sarili upang mamahal lamang po natin ang ating kapwa. Selfless love, hindi nagiging makasarili. This is the kind of love God demonstrated at Calvary. Yan po yung sabi ng John 3:16. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ang agape love na ipinakita na pinakadakilang halimbawa ni Jesus ay isang uri ng pag-ibig na isinasagawa. Kaya po, ano po ba ang Christianity? Ano po ba ang Christian? Isa po ba siyang noun o isa siyang verb? Pagka tinignan po natin spiritually, ang salitang Christian o ako ay Kristiyano, sabi mo nga sa iyong katabi, ako ay Kristiyano, ikaw ay Kristiyano. Kung sinasabi mo ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, ikaw ay Kristiyano, we are talking about a Christian in action. Isang Kristiyanong gumagawa, isang Kristiyanong buhay. Hindi sa pangalan lang yung noun. Verb. Sapagkat kaakibat noon ay ang Kristong gumawa at nag-alay ng kanyang buhay. At kung iyon ang bitbit natin ngayon bilang mga Kristiyano, kinakailangan tayo din po ay kumilos, gumawa, at hindi lamang nananatili itong isang salita. Ipinakita ang pinakadakilang halimbawa ni Jesus ay isang uri ng pag-ibig na isinasagawa. At ang ultimate expression nito ay nang si Jesus ay mamatay sa krus para sa lahat ng tao. Gayon din naman ang inaasahan sa bawat mananampalataya. Pagsasagawa ng pag-ibig, hindi lamang sa gawa. At sa pagwawakas po ng mensahe na ito, hayaan po ninyong sabihin ko yung kinote ni Alfonso Liguori in 1696 and hanggang 1787. Medyo lumang-luma na po, no? Pero napakaganda ng mensaheng kanyang ipinararating. And I quote, ganito po ang sabi, "If you wish to strengthen your confidence in God still more, often recall the loving way in which He has acted toward you, and how merciful He has acted toward you, and how merciful He tries to bring you out of your sinful life, to break your attachments to the things of earth, and draw you to His love." Napakaganda po ng sinabi niya, kung gusto mo na palakasin muli ang iyong kaugnayan sa Diyos minsan pa, ay tignan mo kung paano gumawa ang Diyos sa iyo, kung paano siya naging mahabagin sa iyo, at kung paano siya nagnanatili at nagpapatuloy na mahabagin sa iyo upang ikaw ay alisin sa iyong makasalanang buhay at upang wasakin o sirain ang lahat ng iyong attachments sa mga bagay na mundong ito, madala ka lamang sa kanyang pagmamahal. Napakadakila po ng pagmamahal talaga ng ating Panginoong Hesus, ano?
Imagine, to the point na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak para lamang tayo ay makaranas ng wagas na pagmamahal sa Diyos. And so, ang atin pong Christ-like generosity ay patuloy na nag-aanyaya sa atin na maging bukas ang ating mga palad sa lahat ng kung ano mayroon tayo, katulad ng ginawang pagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpalain tayo ng ating Diyos ngayong umaga at nawa maging bukas ang ating mga kamay sa pagkakaloob katulad ng modelong ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Christ-like generosity, bukas, palad na pagkakaloob katulad ni Kristo. Amen.